Samantala, handa si Vice President Sara Duterte na harapin ang kanyang impeachment trial. Posible namang mag-convene muli ang Senate Impeachment Court sa August 4. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo! Brigada! Live report! Lumabas sa survey ng social weather stations na 66% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial laban sa kanya. Ayon sa Office of the Vice President, handa naman daw na harapin ng bise ang kanyang impeachment trial. Sa katunayan, sabik na ang bise na maipresenta ang kanyang panig at mga ebidensya sa impeachment court upang mawala ang pagdududa laban sa kanya. Pero sa ngayon, the lawyers of the Vice President are taking legal remedies, legal strategies that are allowable in our system. Ayon pa sa OVP, nakaantabay din ang bise sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa kanyang impeachment case. Whatever the Supreme Court says on her case, then we proceed. If the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, posibleng mag-convene muli ang Senate Impeachment Court sa August 4 para sa trial ni VP Sara. Isang linggo ito matapos ang ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Kailangan daw kasi ng mga senador ng oras pagkatapos ng pagbubukas ng 28th Congress sa July 28 para i-finalize ang committee chairmanships at Senate leadership. August 4 will be able to convene the impeachment court, maka-take ng oath yung mga bagong senator judges, and at the same time, harap na yung prosecutors at defense team ni VP Sara. Samantala, iginiit ng OVP na ang mandato ng Vice-Presidente ay kaparehas lamang ng mandato ng Presidente. Tugon ito sa ilang katanungan hinggil sa papel at kapangyarihan ng Vice-Presidente sa kasalukuyang administrasyon. All the Vice Presidents, past, present, and future, are looked at as spare tire. But if you really think about it, the Vice President should be as prepared as the President. Should anything happen to him, who assumes the responsibility? It's the Vice President. Ayon sa OVP, nananatiling tapat sa tungkulin si VP Sara at handang gampanan ang anumang responsibilidad na nakaatas sa kanya sa ilalim ng saligang batas. We need a Vice President who is always ready to assume. And the services that are now being delivered by the Vice President through her office is a way of preparing herself just in case anything happens from now until 2028. Kinumpirma naman ng OVP na hindi dadalo ang Vice-Presidente sa ika-4 na SONA ng Pangulo dahil papunta ito sa ibang bansa para sa isang event ng Filipino community at makakabalik pa siya sa Pilipinas sa mismong araw ng SONA. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Maxan Mangosteen Santon Coffee. Max Healthy, Max Sarap.